Oh mga men, ito ang looks ng Cafe 400 Motorstar. Cellphone holder. Ito ang ignition, start, kill switch, hazard, park light, headlight, high beam, low beam, signal light, busina, brakes. Nilagyan na lang tong visor na to. Stock headlight, but pinalitan na siya ng bug, LED na siya. Stock metal, single disc brake, dual exhaust. Ito siya. Drum brake. Ayan, naabutan tayo ng ulan kanina, kaya medyo basa siya. Tail light, signal light. Ito nilagay na lang to. Saddle bag nilagay na lang. Nagpalit na ng gulong, ng rim, tsaka ng gulong. And tubeless na rin. Yung stock nito is hindi siya tubeless. Nagpalit siya ng 190 by 18 sa harap. I think 148 itong sa likod. May hangin to. Pwede nyo i-adjust yung shocks. Stock seat, malambot, classic na classic. Dito napapasukan ng tubig. Malaki upuan para sa OBR, metal. Hopefully nakatulong yung review natin, and kung may question pa kayo, mag-comment lang kayo. Okay guys, ito na po ang pinaka-iintay ng karamihan, ang ating full review sa Motorstar Cafe 400, which is ang pinaka-murang expressway legal bike. Yes guys, expressway legal po siya, and siya ang pinakamura. Mas mura pa po siya sa Dominar at sa Dominar. Yung next nito Dominar na rin naman which is nagkakahalaga ng nasa 200. Alam ko nasa 200 ng Dominar. At etong Cafe 400 po ng Motorstar ay ang SRP niya is nasa 145,000. Pag kinash mo siya, mayroon pa siyang discount. So I think 130 to 135 makukuha mo siya pag kinash. Ano bang meron dito sa bike na to, no? Bakit ba pinakamura? Bigyan natin ng konting ano lang naman ng specs niya. So 400cc po siya, and sa papel nasa 390 something ata. Papakita ko na lang yung exact. Pwede po siya sa expressway dahil nagamit na po namin to sa expressway. At ito ang mga nangyari doon. Compare ko na lang to siguro sa RC250 natin kasi classic, and hindi naman ganun ka layo yung pinagkaiba nila. Makina lang din mostly. Mas relax to. Ang sitting position nito ay mas relax, and hindi siya aggressive katulad ng sports bike or ng naked bikes. Talagang chill ride ka lang dito sa bike na to. Pagdating sa power, yes, nabibigay niya po yung power na isang 400cc. Primera niya, malakas yung torque. Nakakita ko sa mga video nito, parang naaangat niya yung yung harap pag first gear. Pero pagdating sa duluhan, wala siyang ganon, which is yung same lang din sa mga standard bikes na hindi naman din kasi ito pang racing. I can say na
na 400cc siya dahil sa lakas ng engine niya. Medyo maraming sasakyan. Naririnig nyo naman yung engine niya, no? Pag hinaharurot natin, binibigyan na tayo ng power. So yan ang power ni Cafe 400. Ito kasi napalitan na to ng gulong. Mas nilapara na yung gulong na to compare sa stock. And nilagyan siya na windshield, which is yan, kita naman sa harap. Pero the rest stock pa rin naman. Ang tank capacity niya is 13 liters. Makikita nyo ang kanyang speedometer is naka-analog, which is classic. So ito yung reason kung bakit pinakamura siya. Sinakto lang mismo dun sa price. That's why analog, but still pinapanatili niya yung pagiging classic niya. Classic looks. Gusto ko yung ganitong dalawa yung nakikita ko sa harap. May tachometer. Okay na okay to sa mga riders na interesado sa classic bike. And para sa akin, for example, mag-upgrade ka from lower displacement na galing ka sa isang classic bike, recommended ko to kung gusto mo ng budget meal lang. By the way, it's a single cylinder po, pero ang pipe niya is dalawa, 4 bulbs, and air cooled lang siya. Sahan yung mainit ang kanyang engine, lalo na sa traffic, mararamdaman mo yung init kahit ikaw ay nakapants. But it's normal naman sa mga bike na air cool, tapos 400cc, ano pang aasahan mo? May init naman talaga ang engine. Makikita sa speedometer natin, makikita lang ang kanyang odo. Tapos yung mga indicator niya, yung signal light indicator, high beam, neutral, at gas. Ayan lang ang makikita. Discuss natin kung ano ang pros and cons na nakikita natin or na-experience natin dito sa Cafe 400. Dito muna tayo sa pros. Number 1 pros, cheap. Mura siya para sa isang big bike. Kung ikaw ay gusto makapag-experience ng big bike sa halagang 145,000, makaka-experience ka na ng big bike. Magkakaroon ka na ng isang bike na madadala mo sa expressway, which is syempre gusto naman natin yun dahil walang traffic light, walang traffic pero nagkaka-traffic minsan, and maganda yung daan. Mostly sa mga riders talagang gusto rin ma-experience yung pag-expressway with 2 wheels. Number 2, para sa akin, maganda siyang base bike. Kung ikaw ay mahilig mag-customize, lalo na sa isang classic bike, marami kang pwedeng gawing itsura. O kung gusto mo maging unique ka, pwede mo siyang i-customize. Regarding sa maintenance naman and after market part, kung saka-saka order, syempre meron sila, but still aantayin mo pa yon kasi orderin pa yun and mostly naman sa mga kasa gano'n naman talaga Pero ang maganda kasi dito sa Cafe 400, kaya madali lang siya i-maintenance or palit-palitan, maraming mga third party or sa online na pwede mong bilan ng pyesa ng Cafe 400, especially kung kasali ka sa mga group ng Classic or Cafe 400. Marami doon nagko-customize ng Cafe 400 at meron din mga builder na nagko-customize ng mga Classic. Madali lang siyang hanapan ng aftermarket na parts, especially pipe, kung magpapalit kayo ng pipe, diba? And also, pagdating sa maintenance, madali lang siyang i-maintenance dahil siya ay card type. Wala siyang any technology na makita mo na possible masira, at syempre mahal kapag penalitan. May maintain mo lang talaga dito yung mga oil, kadena, clutch cable, and so on. Yung mga pwede mong ipalit dito is budget meal lang din naman talaga. Ayan yung mga pros na nakikita ko dito sa Cafe. Normal na yung pagiging mabigat ng big bike, pero kapag umaandar ka naman is madali lang, lalo na kung sanay ka namang magmotor. Last pros ko is pogi siya. Pogi siya kasi classic. Hindi ka naluluma kasi old school na siya alam mo yun. Basta hindi siya naluluma kasi old school na siya. Unique ka sa daan. Ang top speed na na-try ko rito is 140. Ang dami nang huli pero okay na yun para sa akin, para sa isang classic bike. 140 is enough.
Ang cons naman para sa akin, number one, dahil nga less yung technology niya, wala siyang ABS, wala siyang traction control and so forth, which is malilesen yung safety mo sa daan. That's why I think yung brakes niya is ginawang drum brake. Ayun pa yung isang cons niya, naka drum brake lang po yung likod niya. I think kaya siya din drum brake din sa likod para din magmura yung presyo, plus dahil nga wala siyang ABS, dahil sa lakas ng makina nito, hindi rin pwede siguro naka disc brake yung likod niya, kasi once na bigla kang mag brake sa likod na naka disc brake na may malakas kang makina tas wala kang ABS, possible na mag lock yung gulong mo sa likod, and yun pa yung magiging reason ng pagka-skid mo. Drum brake because siguro talagang it stays as classic. Ang cons pa niya is hindi siya pang beginner bike. For example, first time mong magkakaroon ng bike kasi hindi siya user friendly for me dahil nga wala siyang gear indicator, wala siya yung makikita mo kung paubos na ba yung gas mo, kung ilang litro pa yung gas mo. Kung ikaw ay first timer sa bike, baka mahirapan ka dito. Mas maganda rin talaga na may experience ka sa mga motorcycle, especially manual bike, para at least alam mo yung gagawin kapag ganun. Wala siyang gear indicator, which is stay as classic pa rin, and mostly naman sa mga experiensadong manual is hindi naman na sila tumitingin sa gear indicator. Kahit ako hindi na ako tumitingin sa gear indicator Kumbaga alam ko na kung naka first gear ako or second gear kahit hindi ako tumingin sa gear indicator. Sa sound ng engine, or kung naka open pipe ka naman, yung sound nung pipe mo, kumbaga kapag nagagalit na yung engine mo, lalo na pag bumibilis ka, syempre maririnig mo naman kung kailangan mo naman magpalit ng gear, diba? Pag magbabawas ka naman ng gear, kapag nanghihina na yung engine mo, hirap na hirap ng mandar, need mo na magbawas ngayon ng gear. Sunod, ang gas indicator niya, iilaw lang po yan kapag kalahati na yung tank. So yun lang, kailangan mo lagi talaga magpa-full tank. Ang problem lang, hindi mo matatansya yung gas mo. Pero na lang kung kabisado mo na tong motor na to, na kapag umilaw yung indicator, ilang kilometers yung matatakbo ng motor mo, diba? Yun nga, dahil nga mura tong bike na to, hindi na siya masyado nilagyan ng maraming features. Next cons para sa akin is eto sa expressway, ma-vibrate na siya pagdating ng 100 to 130. Tolerable naman yung vibration niya, but still pag tumagal kasi possible na mangawit ka. Normal yon sa isang single cylinder na may 400cc bike na ma-vibrate yung motor mo. Yun lang talaga yung na-experience ko na cons pagdating sa expressway. I don't know kung ano pwede mong gawin para mabawasan yung vibration. Parang masasanay ka naman din sa vibration. Kaya yun nga, ano pa bang aasahan mo sa diba? Sinakto lang naman talaga yung price niya sa kanyang features. Yung pricing niya is saktong-sakto lang sa kung anong meron etong si Cafe 400. Sa singit, madali lang naman din siya. Kailangan mo siyang alagaan din kasi good maintenance will give you a good performance. Poor maintenance will give you a poor performance. So talagang madaling masisira kasi yung bike mo kapag hindi mo maintain ng maayos. Kahit anong bike pa yan, branded man yan or China, kailangan mo pa rin talaga i-maintain yung bike mo or alagaan para syempre alagaan ka rin niya sa mga biyahe nyo. Ganun lang din yun. Ako ba, consider ko ba tong Cafe 400 bilhin? I would say yes. Kasi number one, cheapest to Ito ko rin mag-customize ng mga bike. Lalo na diba yung ginawa ko sa Classic 250 ko, diba? Medyo kinostomize ko, nilakayan ko ng gulong and so on. May experience din naman ako sa pagmamanual. Tapos, hindi naman ganun ka big deal sa akin yung drum brake niya non-ABS kasi marunong naman ako. At hindi naman ako racing magpatakbo din. Chill ride lang din naman ako. Medyo ma-vibrate siya lalo na pag nagagalit na yung makina niya. Para sa akin okay siya pan daily, pero compare sa mga lower displacement, syempre mas malakas yung consumption ng gas nito. Nagre-range siya sa 27 kilometers per liter. Siguro kung magkakaroon ako nitong Cafe 400, una kong gagawin is
magpalit ng pipe kasi gusto ko ng mas maingay na motor, and then maglalaki ako ng gulong. Mas gusto ko yung malaking gulong. Shout out to Sedi ang nagpairam sa akin itong Cafe 400. Di niya kasi rin masyado nagagamit. Mostly isipin nyo, it's a China bike, madaling masira, hindi magtatagal. Kailangan mo lang siyang i-maintenance para magtagal. Kasi ganun naman talaga halos lahat ng bike, branded man or China man, kung hindi ka naman ma-maintenance or maalaga sa bike, talagang masisira at masisira yung motor mo. Alagaan mo yung motor mo para alagaan ka rin niya sa daan kapag bumabiyahe. Pero di kasi ako nakita na vlogger na yung Cafe 400 niya nasa 48,000 odo na. Sobrang layo na natakbo ng cafe niya. Wala naman naging major problem. Actually may mga vintage bike pa nga hanggang sa ngayon yung mga ilang dekada ng bike pero still running pa rin. They still maintaining it and kaya nilang ayus-ayusin. Tsaka yun din kasi yung maganda rito sa Cafe 400 dahil nga naka-carb siya. Pwede mo siyang dalhin sa mga shop na marunong sa carb. Madali lang siyang ayusin. For me, recommendation ko lang dito sa Cafe 400. Kung ikaw ay into classic, tapos marunong ka mag-manual, may experience ka ng bike ng manual, hindi ka racing magpatakbo, chill ride ka lang, marunong ka mag-maintenance, Cafe 400 is good for you. Kung gusto nyo mapanood yung experience ko neto sa expressway, panoorin nyo yung last vlog ko or last video ko.